Ang tumakas di umano na si Pastor Apollo Kibuloy ay patuloy pa ring nagtatago sa loob ng malawak na compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOGC. Yan ang ating aalamin sa bidyong ito, kaya kung bago pa lang kayo sa YouTube channel natin na Balitang Bayan ay huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating video. Ayon pa nga sa ating DILG Secretary na si Benhur Abalos noong Miyerkules, na animoy nagtatago pa rin si Apollo Kibuloy sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Humigit kumulang 2,000 na pulis na suportado ng riot squad ang sumalakay sa compound ng KOGC sa lungsod ng Davao City noong Sabado upang ihain ang mga warrant of arrest para kay Kibuloy na hinahanap dahil di umano sa mga kasong pang-aabuso at human trafficking. Naniniwala ang mga pulis sa lugar na nagtatago siya sa isang bunker sa loob ng compound, ngunit hindi pa nila siya natatagpuan. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice na ang Temporary Protection Order na inisyo ng korte sa lungsod ng Davao ay hindi makakaapekto sa mga operasyon ng pulisya sa compound ng KOGC dahil ang mga isyu na binanggit nito ay lahat na resolba na. Ang order na inisyo ng Davao City Regional Trial Court Branch 15 ay nag-utos sa Philippine National Police sa Region 11 na agad itigil ang anumang kilos o pagkukulang na pagbabantay sa buhay, kalayaan at seguridad, pati na rin ang ari-arian ng mga petisyoner. Inutusan din ng korte ang pulisya na tanggalin ang lahat ng mga barikada, harang o blockade na pumipigil sa mga miyembro ng KOGC na pumunta o umalis sa compound, na pumipigil sa kanila sa namalayang maisagawa ang kanilang mga akademiko, relihiyosong gawain at karapatang pantao. Ngunit binigyang diin ng DOJ na ang mga operasyong isinagawa ng pulisya upang ihain ang mga warrant of arrest laban kay Kibuloy at sa kanyang mga kasabwat ay nasa loob ng mga hangganan ng batas at bisa ng legal na utos mula sa isang kapantay na korte. Sinabi rin nila na pinapayagan ng pulisya ang mga miyembro ng KOGC na pumasok o lumabas sa compound ng walang sagabal at ang mga barikada o harang sa paligid ng lugar ay hindi pumipigil sa daloy ng mga pangunahing pangangailangan ng mga miyembro ng grupong relihiyoso, kundi nagdagdag lamang ng seguridad upang matulungan ang mga nagpapatupad ng batas sa kanilang layunin. Sinabi din ni Abalos na hindi inutusan ng korte sa Davao ang pulisya na umalis. Inulit niya ang kanyang panawagan kay Kibuloy na sumuko at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Si Kibuloy ay naharap sa mga kaso umanong pang-aabuso at human trafficking sa isang korte sa Pasig. Samantala, noong Miyerkules, sinabi ni Larry Gadon na hindi maaaring pigilan ang estado sa pagpapatupad ng batas. Nagbigay ng pahayag si Gadon bilang reaksyon sa apela para sa kapayapaan, hinahon at kapwa paggalang ni Davao Archbishop Romulo Valles, na nagsabing ang matagal na paghahanap na isinasagawa ng mga nagpapatupad ng batas sa isang lugar na inialay para sa pagsamba at edukasyon ng kabataan ay nakakabahala at nakakaalarma. Ngunit sinabi ni Gadon na ang tanging solusyon ay para kay Kibuloy na sumuko, harapin ang mga kaso at hayaang maganap ang proseso ng hudikatura. Sinabi niya na hindi maaaring pigilan ng mga otoridad sa pagpapatupad ng batas kung hindi ay maghahari ang anarkiya. Aniya pa ni Gadon, ang estado ay hindi maaaring magmukhang mahina at walang silbi. Anyway, Paring Ado, anong napapansin mo? Mayroong isang survey outfit na mukhang nagkabayaran yata. Kasi binabago yung outcome para lang isatisfy ang whims and caprices ng isang leader na hindi naman totoo ang sinasabi ng kanyang trust rating at performance rating. Ito po
papakita natin itong isang madalas na nagsusurvey na erratic. Alam natin na itong survey company na ito ay lumabas noong panahon ng COVID. And they are more patronizing the results of the COVID. Health issues. Health issues. Ngayon, nasarapan yata kasi kumikita at nababayaran at manipulate yung kanilang resulta, naglabas na naman ngayon in the middle of a situation where Filipinos are shouting against the leadership of this administration. Ito, pakinggan natin itong kabulastugan, itong survey outfit na ito, itong Okta Research. Ayan. At ang nagre-report pa nito ay ang walang iba na outfit kundi ang PTB4. Government TV. Government TV. Basahin ko yan. Bilang ng mga Pilipino nagtitiwala kay BBBM, tumaas sa 71%. Aba, ganun ba? Hindi ko maintindihan to. Paano masasabi mo yan, partner? May dalawang survey firms, isa noong June ng Pulse Asia, na naglabas ng rating ni Presidente Marcos sa neto. Ano ibig sabihin ng neto? Yung Net. Net, no? Net between the approval, satisfied or approved or performance approval versus the disapproval. the disapproval. At ang lumalabas doon ay hovering ang net, no? Hovering from 31 low to 33%. Ibig sabihin ni paring Ado, para mapatunayan na walang katuturan itong Okta research result is because mayroon ng dalawang very prominent at very respectable Matagal na ito. survey company, More than 10 years namely na ito. Pulse Asia and SWS, na nagsasabi na 55% lamang ang satisfied kay Marcos. Now, kung isama mo yung undecided, which is 15%, tapos yung against, or hindi naniniwala, 33% lang talaga ang resulta. Talagang hovering on that. Pero biglang nagpalabas itong Okta out of nowhere. Ang tanong ng taong bayan ngayon, magkano ba Okta? Magkano kaya ang halaga? Yung 71 nila may peso sign eh. Ito, basahin natin yung Pulse Asia muna. Para mapakita natin sa taong bayan na ang diferensya ng 71% na kabulastugan na ginagawa ng Okta versus katunayan na ginagawa ng Pulse Asia at saka SWS. Ito, Pulse Asia, anong labas? Marcos approval downs 2 points, Sara up. President Marcos Jr.'s nationwide approval and trust ratings went down by 2 and 5%. And this was only in July. Respectively, according to Pulse Asia's latest ulat ng Bayan Survey. Comparing the data in March and June this year, Pulse Asia said Marcos' approval rating went down from 55 to 53%, while his trust rating decreased from 57 to 52%. Ang layo sa Okta. Ang layo. 20 points. Saan mo ninakaw yung sa Comelec ba? Sa Comelec mo ba? Mayroon ba yung Smartmatic kang ginamit, Okta? The latest study also showed a 2-point increase in the approval rating of Vice President Sara Duterte from 67 in March to 69. Napakalayo na talaga ni Marcos.
Ha? Malayo na Their talaga. trust ratings in both months remain the same as 71%. Baka yun ang pinalit nila. Baka nagkamali ang Okta, kay Sara na result yun, ha? Hindi kay Bongbong Marcos. Anyway, pakita din natin yung SWS. Ito, Pulse Asia, 55 lang. Less 12% na 12% na hindi naniniwala sa trust rating at saka performance. So, 33% effectively lang talaga ang naniniwala kay Marcos. Dito naman sa Pulse Asia, sa SWS ito, ganon din. Halos More magkapareho or lang. less, pareho. Magkapareho lang yung Pulse Asia. So, saan pinulot ng Okta? Ha? Sino bang nagbigay sa iyo niyan, Okta? Si Garapal ng Malacanang? Kasi ang nag-announce nito ay PTB4, hawak ni Garapal yan di ba? Pare? Yeah. The PCO. So, palabas mo yung sa SWS kung anong Video. anong result. Okay. A majority of Filipinos are satisfied with the performance of President Ferdinand Marcos Jr. 2 years into his term. The survey conducted by the social weather station finds 55% of adult Filipinos are satisfied with Marcos, 5 percentage points higher than in March. 15% are undecided and 28% are dissatisfied. Among geographical areas, the president gets the highest satisfaction rating in Balanced Luzon, followed by Metro Manila and Visayas. While he got the lowest score in Mindanao at 46%, this is a 15 percentage point jump from his 31% score in March. Here are the other key survey findings shared by SWS. The second quarter 2024 social weather survey used face-to-face interviews of 1,500 adults nationwide held from June 23 to July 1. Wala naman tayong sinasabing untoward, no? What we're just doing here, or making a presentation as to the truthfulness and veracity Ano yung of credible? survey. Ano yung credible? Kasi importante po yan para yung mga magkakamag-anak, magkakaalaman kung ano ba talaga ang sitwasyon ng ating bansa. Kasi hindi naman lahat yan conversant tungkol sa inflation. Hindi naman sila conversant tungkol sa economic findings, no? Hindi naman sila conversant tungkol sa governance. So, ang napapakinggan lang nila kung ano ang pulso ng taong bayan na kukumpel or pinagkukumpara or pinagkukuha ng mga survey companies at ipapakita sa taong bayan na nung unang araw ng pag-upo ni Marcos, nasa 80% siya. Ilan ang binaba? From 80 to 33%. Or palagay natin, 55 pa. Pagbigyan pa natin, makapalaki niya. More than 40%, paring ado. So, ibig sabihin, walang performance ang nagpapatakbo ng ating bansa. Otherwise, bumubulusok. hindi kagaya nung kay Duterte na nananatili doon sa top. Nag-hover ng 75, 80%, and so on and so forth. So, pag dinidak mo yung SWS 55 doon sa 20, 35 lang yun. 35 lang. Samantalang yung net ng Pulse Asia was 33. So, malapit, no? Credible. So, credible itong dalawa. madalas na nagsusurvey. Meron kasi mga gumagaya kasi hindi sila talaga, ang purpose nila ay ipapakita sa taong bayan. They want to help the people, but they want to help themselves by being paid for the result of their it's more profit than more of helping the welfare of the Filipino. Iyon ang Okta.
Okta. Ano bang significance ng okta? 8-8. 8-8, Putumaya. Na 8-8 na lang. So, yun lang po ang sinasabi natin dito. So much for this. And I think, hindi mo naman pwede ipagkaila. Nakikita mo, little by little, nag-alboroto na ang taong bayan. Of course, you don't kick out someone in office by the Filipino people like in the past, like Marcos. It took so many years for the Filipino to kick out Ferdinand Marcos Sr. Ito nga, mukhang mapapabilis pa, siguro. Kasi people are now conscious. They are now rallying on the streets. They are now conscious that they are being harassed. They are being abused in the province of Davao City. Province of Davao and the city of Davao. So people are now getting conscious every day. Now, wala tayong sinasabi na may masamang tinapay tayo kay Ferdinand Marcos Jr. Ang sinasabi lang natin, masama ang loob ng mga kababayan natin dahil hindi nabigay yung kanyang promisa during the election na ginuguyo niya ang tao na magandang buhay ang darating sa mga Pilipino, paring Ado. Oo. So, yun lang po. So much for this. Nananatili na ang ating Vice President ay nandyan pa rin sa itaas ng tuktok ng governance nitong bansa natin. Malayo ang distansya. 71%. Versus 53% or better still 33%. Yun ang tunay na kalahati pulse of the nation. Opo. Okay, so ano bang ibang issue pa natin? Tingnan natin. Itong tungkol sa pagkain. Tungkol sa pagkatao ng the ability of people to stay clear. Ibig sabihin, nagpapatibay ng kanilang sikmura kung nakakain ba sila sa 3 araw. At ito ay pinag-usapan at this is being revised according to their whims by the National Economic Development Authority. Not according to the real feelings of the people, but according to the feelings of NEDA as they are presenting themselves to the powers that be para ito si Balisacan manatili na hindi katulad ni Fred Pascual. Si Fred Pascual disente. Umalis. Ikaw Balisacan, di ka ba nahihiya dito sa ginagawa mo na survey na ano bang tawag nito? Prescription of ng income ng Pilipino kung sasapat ba sa kanilang araw-araw na pagkabuhay. Pakita natin itong kabalastugan na naman na ito. Okay. Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Magkakasya ba yan para sa isang dissenting meal? Base sa datos ng National Economic and Development Authority o NEDA noong 2023, mahirap ka kung 20 pesos lang ang afford mo sa kada agahan, tanghalian at hapunan. Pero kung may 64 pesos ka pambuong araw o 21 pesos kada meal o higit pa, hindi ka na raw mahirap. Kinwestiyon yan kanina sa pagdinig ng Senado. 3 meals po yun, di ba? Tama. Parang lumalabas sa 20 pesos per person per day. Per meal. Per meal. 20 pesos. Sa tingin niyo ba that number is
Sufficient yung 20 pesos? The amount in terms of peso has been adjusted for inflation. Meaning kung if the basket is rice plus some viand, the value of that in say in 2010 or 2010 kasi may inflation na after so many years, that is accounted for. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi nila binabago ang threshold o batayan ng pagiging mahirap nang sa gayon ay matrack kung may epekto ba ang programa ng gobyerno sa kahirapan. Pero aminado si Balisacan na kailangan na nga itong i-review lalo't pataas ang inflation rate. Relative prices have changed kasi nga nakita natin yung price of rice inflation there has been over 20% for the last couple of months. No? So obviously, doon lang talagang ubos na yung 20 pesos per ano. Kinuwenta naman ni Senator Joel Villanueva ang poverty threshold o yung panukat para masabing mahirap ang isang tao. Itinuturing na mahirap kung ang budget mo kada buwan ay nasa 2,775 pesos. Katumbas yan ng 92 pesos and 50 centavos na arawang budget. Ang halaga raw na yan ay maaring makatugon sa pinaka-minimum na pangailangan gaya ng pagkain. Pero kung titignan ang presyo ng mga bilihin, good luck kung kasya. Ang bigas, umaabot sa 65 pesos kada kilo. Ang manok, nasa 230 pesos kada kilo. At matindi, mas mahal pa sa manok ang galunggong na umaabot sa 280 pesos per kilo. Alam mo, paring, tumataas daw ang galunggong, pero ang mga gunggong sa NEDA ay lalong tumaas ang pagkagunggong. Tulad ditong tinanong siya, pina-explain nitong si Balisacan, na sabi niya, it's about time we should adjust this. Kailangan mo pa pala i-adjust, Mr. Balisacan? Ha? Kasi sabi mo, 2010 pa yan. And yet, you went to Congress, you asked your budget, and you still claim na 21 pesos pa rin ang palatandaan ng means of measurement ng what is enough for Umaharap sila, hindi people. sila gumagawa ng homework Hindi. nila. Walang kaibahan ito doon sa 2010. isang gunggong din na secretary ng isang department na tinanong siya, ano yung sinasabi ni Marcos na mayroong mga 5,500 or 5,500 new he cannot even pinpoint. Wala daw sa wala daw sa plano. Kaya nagbaha, nasaan 'yon? Ito naman isa, wala sila, sinabi ni Bunuan, wala siyang plan. Ano ba yung tinatawag niyan? Master plan. Wala daw siyang master plan. Ina-update pa raw. Ina-update. Saan binasa yung Bakit 5,500? mo binigay yung mga data kay Marcos kung ina-update pa? Ha? Tapos appear ka sa Senado sa isang investigation, you are not even prepared to tell them na na-address na namin. You've been there for the last 2.5 years. Wala ka pang updated master plan. Ito naman isa, tumaas ngayon ang pagkagunggong kasi nakipag-compete sa presyo ng galunggong. Parang Na mas mataas pa sa manok. ano masasabi mo doon sa mga statement ditong si Balisacan? 20 pesos daw, hindi kasya. Pero kung buuhin mo yung 21 pesos times 3, yung 20 pesos hindi kasya, pero yung 21 pesos kasya, 1 peso lang. Are you Grabe. really thinking hard na kung 1 peso lang palang difference sa isang meal, maging 21, kasya na, pero ang 20 hindi kasya. So anong mabibili mo sa 1 peso, Mr. Balisacan? Yung isang sintas ng pechay ngayon, naglalaro na sa 15 hanggang 20. Yung
paborito kong lumpia, wala nang 10 piso, wala nang 12 pesos, 15 pesos na. So, pag dalawa kinain kong lumpia, abonado na yung 20 pesos niya. Lalo na ikaw, hindi lang satisfied sa dalawa. 3 nga yung kinakain mo eh. Di ba? Parang kapero. Ikaw na, abonado ron. Abonado pa tayo. Ha? Itong sagot ng taong bayan. Yan, Doon sa sabi ng kabulukan taong ng kagunggungan nyo dyan sa NEDA. Ito. Sira ulo yung mga yun, hindi ano yun. Kasi mayayaman yung mga yun eh, hindi naman namamalengke yung mga yun eh. Nasa air condition lang na opisina yun, walang ano yun. Hindi totoo yun, yung 64. Napakamot ng ulo ang ilang namimili dahil imposible na mapagkasya ang 64 pesos pambili ng pagkain sa isang araw. Yan ang tugon nila sa NEDA. Kasunod ng pahayag na kailangan ng 64 pesos para makatanggap ng sapat na enerhiya at sustansya sa isang araw. Ayon sa ilang namimili sa Marikina City, bakit hindi ang NEDA sumubok nito para makita ang realidad? Anila, mahal na ang bilihin ngayon at hindi makakasabay ang kanilang sahod. Kasya po ba ang 64 pesos ng pagkain sa isang araw? Ano, sa karinderya? Ano yung palengke? Ano yun? Ay, hindi kasya yun. 64, wala yun. Pang ano lang ngayon yun, sa panahon ngayon, 2024. Buti kung mga nasa 1960 ka. Wala. Bagsak yan 64. Dagdagan nyo. Ay, hindi ho kasya. Ang buong maghapon sa amin, isang araw lang 250. Sa mahal ho ang bilihin dito. 4 ho kaming kakain. Para sa akin po, hindi po. Kasi sa bigas pa lang po, masyadong mahal na po eh. Kung 64 po, hindi po siya kasya kasi yung bigas po, nasa 60 plus na po yung kilo eh. So buong araw, 3 times kayo bibili ng bigas eh. Di na po kasya yung 64, may ulam pa po. Kita mo mga kababayan, Naloko na. yung mga kapwa nating mga mahirap, yung nagdadaldal dyan sa interview, Namimelengke kasi yan eh. namamalengke yan at alam nila what they're talking about. Itong mga empleyado ng NEDA, kung saan nila galing yung kanilang mga analysis, yung mga evaluation, tapos ibubulgar pa nila sa publiko na hindi naman karapat-dapat sana, is just showing that the government is Competent. lalo pang pabagsak ng pabagsak ang kakayahan ng gobyerno. Walang liderato, walang suportang liderato, walang competence, nagsisinungaling pa. Yan ang problema. Tapos noong SONA, sinasabi nitong mga kababayan natin na namamalengke, 60 plus talaga ang presyo ng bigas. Pinapababa pa ni Bongbong Marcos to 45. At gusto pa niyang gawing 25 by magic, by magic through his kadiwa, Dapat ang pangalan niya Kadaya Center eh. Hindi kadiwa eh. Kasi dinadaya ang presyo. Ang binibenta yung mga third rate na mga pangkain ng baboy, mga ang binibenta diyan sa Kadaya Center, mga kababayan. Tapos sinong kung sa Bisaya pa yan, kinsa man ang nabulahan. Sino ba ang nakikinabang? Ilang bilyon ang pinakinabangan ng mga Marcos, mag-asawa at kanilang minions dito sa tinatawag na Pogo. Ito, si Attorney Topacio, pinakita niya ng larawan ng isang kliyente niya na chami-chami kila Marcos habang kumikita sila Marcos noong eleksyon, nagbigay ng ilang bilyon or milyon para isuporta sa pagkatapos natapos na yung pinakinabangan na at ginastos na yung pera para manalo sila sa eleksyon, binabasura na lang at hindi nga kilala nga nila ito. Pero dito sa larawan, pakita natin yung sinasabi ni Attorney Topacio dito sa mga mag-asawang ito at yung kanilang mga alipores.
mga minions nila na equally nakikinabang din dito sa mga POGO operators.